Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng One News. Pahayag ito ni Senator Lacson. Again, tungkol kay Senator Marcoleta. Parang opinion ko lang ito, observation lang. I might be wrong. Obsessed ngayon si Senator Lacson na magsalita ng mga bagay-bagay na hindi maganda kay Senator Marcoleta nang dahil sa labanan nila word war sa Senado dahil dito sa 18 ex-Marines na ayaw patawag ni Senator Lacson. Ito. Senator Lacson said he received information that a group is allegedly pressuring commissioners of the Commission on Elections not to sign the resolution on the statement of contributions and expenditures case involving Senator Rodante Marcoleta. Sabi niya, information ko may pressure sa mga commissioners na wag pumirma sa resolution not from the government. Siyempre, ang government kalaban ni Marcoleta Of course, not from the government. Okay. Yan ang sabi ni Lacson sa interview sa One News Historicon. Lacson said the information came from sources within COMELEC, but it stress it has not yet been validated. Bakit ka magsabi? Hindi pa nga validated Yung mga pahayag ng mga 18 Marines, nagsasalita ka na kaduda-duda. Binalidate mo na ba? Dapat mag-validate ka muna bago ka magsabing kaduda-duda, bago ka magsabi na parang parte ng destabilization, hindi mo pa validated. Ito na naman Inamin niya, not validated. Informasyon lang. Di bang tawag doon? Marites. So, from manghuhula, according to Senator Marcoleta, magaling na investigador, manghuhula. And then ngayon, nagbabanggit siya ng mga unverified report. Di ba yun ang Marites? He added that the alleged pressure was not from the national government but supposedly from non-government entity or special interest groups. Lacson said Marcoleta's admission that he received money while he was still a congressman and not yet a candidate could constitute indirect bribery, noting that gifts received by reason of one's office may fall under the offense. Okay, so, sige, sirain nyo ng sirain si Senator Marcoleta. Sabi nga niya, hindi na ako tinatablan yan. Wala akong pakialam. Sirain lang niya ako ng sirain. Huwag nyo lang ilihis ang usapin. Anong usapin? Flood control, pagnanakaw sa kaban ng taong bayan, bilyones ang ninakaw. Nandyan na yung 18 ex-Marines, may aligasyon. Ang issue is, dapat silang tawagin sa Blue Ribbon Committee hearing. Yan ang issue. Ito ngayon, kung ano-ano itong mga nilalabas na informasyon ni Senator Lacson, nilabas niya na maka-China daw itong si Marcoleta, ang dami niyang sinasabi. But depende na sa atin, taong bayan, kung kanino tayo maniwala. O pabida-bida daw itong si Marcoleta. Mahalin natin ang ating bayan, sabi niya. Huwag magpagamit sa mga ibang grupo. Basta. I don't know how do I describe kay Senator Lacson. Kung pabida-bida, I don't think so na nagpabida-bida si Senator Marcoleta. Ang gusto lang ni Senator Marcoleta, ilabas ang katotohanan. Kasi pera ng taong bayan yung involved. Kapakanan ng taong bayan ang isinusulong ni Senator Marcoleta. So dapat imbestigahan, tawagin. Si Lacson sabi niya, lacking in credibility. Nililihis niya ang usapin.
sa debate sa Senado, pumayag siya na tawagin, kailang may kondisyon. Pipirma muna si Senator Marcoleta sa partial report. Partial report ng Blue Ribbon. Kasi sa ngayon, apat pa lang ang pumirma. Kulang na kulang pa para aakyat sa plenaryo at mapag-usapan. So, grabe. So, yung sinasabing indirect bribery. May paliwanag si Attorney Vista, isang magaling na vlogger. Sabi niya, to convict elements of indirect bribery. Ito yung dapat mapatunayan. The offender is a public officer. He accepts a gift and the gift is offered to him by reason of his office. Una, yung public officer. Kung yung campaign donation is allowed by election law. So dito pa lang, hindi na pasok yung indirect bribery kasi nga campaign contribution. Pinapaliwanag dito, ang posibleng violation lang ni Senator Marcoleta yung hindi niya ini-report, failure to report campaign donation. Baka yun lang. But indirect bribery, mahirap patunayan beyond reasonable doubt. Ito ang paliwanag ni Attorney Vista. I don't know saan nanggagaling yung hindi naman abogado itong si Lacson. Marcoleta abogado. Wala nga naman na hindi alam ni Senator Marcoleta yung ginagawa niya. Ang paliwanag niya ganito. Nung nag-file na siya ng Certificate of Candidacy, may mga lumapit sa kanya na nagbigay ng contribution. Kailang ang kondisyon, huwag mong ipaalam. Ayaw naming malaman nga nag-contribute kami. Yan ang paliwanag niya. So, bahala ng COMELEC. Kailan nila lalabas yung resolution? Kung sino man yung interest group na nagpre-pressure, bahala na si Lacson. Basta ito, marites lang ito. Tingin ko lang, baka mali ako, para ma-divert lang ang issue, para makalimutan natin yung Brave 18 Marines na ayaw niyang tawagin na imbestigahan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo tayo ng mas maayos na makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ana mo og yero. So mag-atop ni karon. Jakat sa pura yun. So muna ni ang iyang atopan. So nindot gyud. Ay sige. Ay no. Sige ipot. Muna sa sabay no, ray no ni si magkano si Itya. Mabukat siya pa no. Kinagatuon na nabi na kuan na budget na nabi ah. Alam man sa Alam. Bisan ma-kwarto. Tira na natin yung ako na o karon humanag gyud sa pag-atop ang among gihatag nga yero. So maayo na gyud nga tan-awon kay nahuman naman sa pag-atop. Salamat sa Ginoo. Tabang ko sa Ginoo. Siya makanas. Salamat sa tabang sa sin sa mua. Amoa. O sige kasi Nag-sponsor. Pila day ka bulan ni ang kinigi ko ani mo nga atupan nga bago pa na atupan dugay pila ka bulan? kano la 5. O 5. 5
5 ka bulan sa kuan so dugay-dugay gyud. So bago pa na atupan. Tungod kay nga naman nga wala mo nakaatop sulod sa 5 ka bulan. Tungod kay wala ipalit og sin. Oo, so sige, salamat kayo.